Resolution number 10. Hindi, tama yung resolution number 10. Tanga yan si Enrique. Gago yan. Tanga, bobo. Pati yan si Sas. Tanga yan, bobo. Yung mga nagsasabi tungkol sa resolution number 10, tumahimik kayo. Hindi kayo marunong. Ito, tama yan. O, kita niyo yung COA. Sinasabi, tama yan. Ang tinatanong ng taong bayan, ba't ka magli-liquidate ng certification mo walang resibo? Ang gusto ng taong bayan, pera naman ng taong bayan yan eh. Ba't hindi ba pwedeng mag-liquidate with receipt? Yun lang yun. Pero bakit salag-salag kayong ganyan? Ibig sabihin, may nakikinabang. And once na merong ganon na open-ended, pwede kang may nag-clear, may nag-liquidate na may resibo. Merong nag-clear, may nag-liquidate, walang resibo. So, open yung sistema na sinusunod ngayon, open for corruption. Ano ba yung 2 milyon? Ang dali nun, 5 milyon. Ang daling kumita dyan. O, di ba? So, issue yun. Resolution number 10. Ngayon na dinagdagan pa ng Chacha. Buburuskuhin yung changes ng Chacha. So, gagawing isa na lang ang botohan. Technicality sa Constitution, nakasa doon 3/4 of the members of Congress. So, gusto nila isahin. Hindi yung separate yung Congress, separate yung lower house from the Senate. So, kung ito, 24, magbotohan kayo, 3/4. Kung ito, Congress, 316, magbotohan kayo, 3/4. So, magkakaroon ng may check and balance. Kahit ito lumusot dito sa Congress, bumoto sila ng 3/4, pagdating dito, pwedeng harangin ng Senado. Kahit 24 lang yan. 3/4 ang sabi, hindi tama yan. Yun yung check and balance. Bakit? Mahalaga yon. Kasi yung konstitusyon natin, yung senador natin, binoto ng minimum, let's say, 12 million, 15 million na katao. 15 million voters, yung pinakakulelat, yung 12. Every 3 years, we vote 12 senators. Pinakakulelat, 15, 17 million votes. Pinakamataas, last ano yata is 24, 27 million, Robin Padilla. So, yung boto niyan, milyones, no? Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Umabot pa ng 12 hanggang 15, 15 million votes. Sa dami nga ng botante, 17 na nga eh. 17 to 27 million votes. Samantalang ang Kongreso, 200,000. Walang kalaban. Kasi ang isang distrito, ilan ba yung katao? 200,000 voters, 250,000 voters, thereabouts. Tapos nung kumikalaban kayo, mahati yon. 60,000, 70,000, congressman ka na. Kasi nahati yung boto. Pagka party list, hindi namin kilala yung kandidato, pero party list ang kilala, yun yung sinuportahan, kung sino padala ng party list, kung 3 slot ang nakuha niya, 3 yon. Hindi mo alam kung sino. So, you see, ngayon, pagsasamahin mo yung boto noon, 316 versus 24, mali, kasi ma-overwhelm yung 24 na national yung representation. Itong Congress, district ang representation. Something's wrong dun sa argument na yon na pagsamahin mo yung boto. Kung titignan mo yung spirito ng Constitution, hindi ako lawyer. Pero para sa akin, isang layman, isang citizen of the Republic, kung isipin ko, yung kapakanan ng bansa natin, ay dapat iwala yung boto niyan. Kasi ito, ang concern niya is yung distrito niya. Pwede niya ipaglaban yung distrito niya. Kung Davao. Kung Masbate. Paglaban mo. Kasi yung 200,000 to 250,000 na constituents mo, gawin na natin 300,000, marami, hindi pa nahati. So, ipaglalaban mo yung interest na yon, mga tao, not necessarily representing yung buong Pilipinas. Oy, parang disclaimer din. Yung opinion ng mga tao dito sa distrito nato does not necessarily mean yung opinion ng national. Swerte na lang kung pare-pares kayo sa national. Now, yung Senate, ang concern ng senador is national. Ang iniisip niyan, hindi lang isang distrito, hindi lang 2 distrito, national. So, kung ang impact ng papalitan ng batas, will it favor the whole country in terms of economics,
o agriculture o in terms of investments, etc., etc., yun ang pananaw ng senator. Kahit kulang sa ulo, alam niya yung trabaho niya. Each senator knows that, na ang representante mo ay national, yung kapasidad mo. Such that pwede ka magsakripisyo na, kunyari, miminahin ang isang lugar. Miminahin, kunyari, yung Bataan. Kawawa naman yung Bataan, kaya nga yung congressman from Bataan, example lang to, nagrereklamo. Kaya congressman from Cordillera, yung kanyang sinasakupan, ayaw nilang galawin para maging watershed. Kinakailangan magkaroon ng watershed. Kasi yung on a national, o mas nakakarami, power grid, no? Gawa ng mega ek na mga power Kaya may ganon. May tao, 24 lang yan na tumitingin sa kapakanan ng buong Pilipinas. Kaya nga sa Senado, yun nga yung mga stepping stone para sa presidente ng Pilipinas kasi national yung pananaw. Yung congressman, ang pananaw, dito lang sa pero sa kanyang distrito, pero ang training ground yan para for higher responsibility. Kaya mali yung argumento, kagad pagsamahin mo yung boto ng dalawa to make up the 3/4 vote. Because easily yung 24 na senador who are representing the national interest of the Filipino people, all 115 million, 118 na ngayon, 118 million Filipinos can be easily swallowed up by 316 congressmen in a vote who are only representing their district. So, yun yung mga issues sa akin. Now, balik tayo. Kaya, Mista, kung ako gagawa ako ng disclaimer, hindi tama. Kasi pagka tinanong, o pagka pinuna, magdi-disclaimer yung klase na intention ay protektahan yung ating mga classmates sa gobyerno pa ngayon. Ang pinaka is Secretary Anyo, National Security Council. He can always make a statement. Siya yung mag-disclaimer, hindi ako. Kasi hindi ko alam yun naman ang utak niya. Ayaw kong pangunahan yung utak niya. Kasi pag ako nagsalita, disclaimer ako, yung si Secretary Anyo, hindi yun yung necessarily yung statement ko. Let him be the one to make statement. Opinion niya yun. And he already said, opinion ko yun. Ngayon, kung magpapangunahan nyo ng klase, mapapasama pa yung klase. Why? Kasi yung statement ko nga, yung mga sinasabi ko, para sa bayan. Gagawa ka ng disclaimer, parang sasabihin mo, yung klase hindi para sa bayan. Yun yung kinagagalit ko sa Mista ko. Yung sinasabi ko, Bok, tumahimik na lang kayo. Tumahimik muna kayo. Kung gusto nyo, kayo ang gumawa ng disclaimer. So, yun, dumaan yung araw, nagkaroon ng disclaimer. Kaya sabi ko, na nahiya pa nga yung iba, nagko-communicate, sinasabi pa, baguhin ko raw, gawa daw ng disclaimer. Ilang beses ko explain na pagka ako nagkaroon ng disclaimer sa klase, parang sinasabi ko, yung pananaw ninyo, parang sinabi ko, hindi nyo pananaw, yung pananaw ko. Ang tao nga naniniwala doon sa sinasabi ko kasi pare-pares kami na nararamdaman ng tao. Tapos sasabihin ko, hindi yan, walang pakialam yung mga yan. Parang sinabi ko, walang pakialam yung klase natin sa tao. Yun yung Kaya, bahala kayo mag-disclaim. So, nagkaroon ng disclaimer. Ngayon, itong problema, itong mga bugalgal na mga media at ng mga vlogger, pinick up kasi content. Uy, kikita ko. Gagawin kong content. Bayad din naman siya, double lang kita. So, gagawa sila, ganyan-ganyan. Not knowing kung ano yung dinaanan namin na proseso. Kaya ako, nagbitaw pa ako ng salita na okay lang sa akin if the whole class will disown me. Because wala na ako doon, pare. Tapos na ako sa class na natin. Kumbaga sa ito is a fight between good and evil. If you do not know between good and evil, good luck. Good luck, matatapos na yung mundo. Hanggang ngayon, hindi mo alam kung ano yung tama at mali. This is a fight between
what is right and what is wrong. This is a fight between truth and lies, deception. What's happening now? Deception. Dun sa Chacha, deception. Dun sa magandang Pilipinas, deception. Dun sa mga improvement na nangyayari, deception. Credit grabbing from the past administration. Ano pa? Ano nangyayari doon sa pera ng taong bayan? Deception, corruption, computation, kupit, tambalulong. Oh. Kaya nga somebody has to say it. The people cannot say it and that's why I am saying it. Yun yun. Now, kung hindi necessarily views yan ng klase, pangit tingnan. Now, one step further, para matapos na to, PMA year. Yung views ko, not necessarily views ng PMA as a whole. No? Pwedeng lumabas yung PMA, sabihin nyo, you are disowning me. I wouldn't care less. Ano ngayon? Even if you disown me, what are you trying to preserve? That's why I came out in one of the blogs with the two basic questions para maintindihan ng buong gray line. Meron na mga PMayor na naninira sa akin. Meron na. Imagine how corrupt this government is. Na you can corrupt people. Okay lang kung opinion ninyo. Pero yung to the point na bibirahin yung pamilya ko, bibirahin yung pagkatao ko, na kung ano-ano pa just to gain support, no? Ang ano dito issue ng pinag-uusapan natin. Kahit sirain nyo ko ng sirain, kahit kung ano pa sabihin nyo, kahit sabihin nyo ex-convict ako, kahit sabihin nyo na ang dami kong pinatay, totoo naman. Totoo naman. Ang dami kong pinatay, ang dami kong kinatay. Kumbaga sa ano, kahit siraan nyo ako ng siraan, that will not change the truth. The truth, yung realidad na this government is being questioned. This government is being demanded by the people of the Philippines, hindi lang ako, people of the Philippines, to give good governance. That's what the people are expecting. Niluklok kayo dyan, 31 million, wala kaming problema kay Inday Sara. Performing, number 1 sa survey. Kaya ang sinisita ng tao, yung hindi nagpe-perform. Bakit hanggang ngayon walang salita si BBM doon sa Chacha na yan? Bakit hanggang ngayon walang salita si BBM tungkol doon sa drug use? Hanggang ngayon walang salita tungkol doon sa pera-pera. Yung, sana man nasabi mo, mag-explain kayo. I am encouraging Senate and I'm encouraging Congress to explain. Ano nangyari doon sa sobrang pera? Sinoli ba yan? Ikaw yung chief executive ng bansa. Walang salita tungkol doon sa mga issue ba? Ang daming ano. So, yun yung ano. Now, PMA can disown me.